Inilahad ng European Union ang tunay na plano ng Russia at United States of America sa negosasyon ukol sa pagtatapos ng digmaan sa Ukraine. Sa Europa, hindi sila kumbinsido na seryoso ang Kremlin sa usapang tigil digmaan. Nagpapalipas siya ng oras, umaasang magkasundo sa administrasyon ni Donald Trump para sa muling ugnayang pang-ekonomiya sa Amerika. Hindi pa rin niya binabago ang layunin niyang sakupin ang Ukraine, pahinain ang NATO, at baguhin ang seguridad sa Europa para sa sarili niyang kapakinabangan. Dahil dito, in-update ng European Intelligence ang prediksyon at sinabing handa na ang Russia sa limitadong pag-atake sa Europa sa darating na taon. Dahil dito, hinihiling ng Europa na isama sa planong pangkapayapaan ng Ukraine ang paglilimita sa bilang ng hukbong sandatahan ng Russia. Habang ang iba puro salita, sinimulan na ng Alemanya ang opensiba laban sa Russia sa cyberspace pa lang. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng Europa, nagsimulang kumilos ang mga autoridad ng Alemanya. Isang reforma sa paniniktik at cybersecurity na nagbibigay daan sa mga espesyal na ahensya ng Alemanya na hindi lang magdepensa kundi magsagawa rin ng opensibang cyber operations laban sa Russia. Sa parehong panahon, natatakot ang Kremlin at ito ay sinasabi ng mga source na sa loob ng 2 hanggang 3 taon ay magiging ganap na sapat ang Europa at kayang protektahan ang sarili nito nang walang tulong ng mga Amerikano. Ako si Alexei Pichi. Talakayin natin ang paksang ito ng sabay-sabay. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel, mag-like, mag-iwan ng kahit anong komento sa video na ito at mag-subscribe din sa aking Telegram channel Pichi News. Ang link ay nasa description ng video na ito. Doon kami naglalathala ng mga agarang balita habang dumarating ang mga ito at syempre, mga anunsyo ng mga episode dito sa YouTube. Ayon sa Bloomberg sa Silangang Europa, hindi naniniwala ang mga tao na seryoso ang Kremlin sa usapan ng pagtigil ng digmaan. Nagpapalipas oras siya, umaasang magkasundo kay Donald Trump sa pagbabalik ng ekonomiya. Binabago niya ang layunin sa pagsakop sa Ukraine, pagbabago sa NATO, at paghubog ng seguridad sa Europa para sa sariling kapakinabangan. Narito ang sipi mula kay Marcin Presidak, tagapayo ng presidente ng Poland. Sa negosasyon, laro lang ang Russia. Layunin pa rin nitong pasukuin ang Ukraine at maghanda para atakihin ang ibang bansa sa Europa. Hindi talaga handang makipag-usap ang Russia ng may mabuting kalooban. Ang walang hanggang makina ng bansang ito sa loob ng 600 taon ay patuloy lang nagpapalawak ng teritoryo. Hindi iniintindi ang problema ng mamamayan. Kamakailan, inilathala ng intelihensya ng Estonia ang ulat na nagsasabing ang Russia ay may pangmatagalang layunin sa digmaan laban sa Ukraine. Pinatutunayan nito na ang mapayapang retorika nitong mga nakaraang panahon ay isa lamang taktika upang makakuha ng oras. Nagkukunwari lamang ang mga autoridad ng Russia na sila ay may kasalanan dito. Hindi nagbago ang layunin ng Kremlin, pahinain ang Estados Unidos at NATO at baguhin ang seguridad ng Europa ayon sa kanilang pananaw. Gayunpaman, balak ng Kremlin na gamitin ang administrasyon ni Trump para maibalik ang ugnayang bilateral at makamit ang isang kasunduan na formal na magpapatibay sa pagkatalo ng Ukraine. Inutusan ng Kremlin ang mga ahensya ng gobyerno na ipakita ang kahandaang makipagtulungan sa Estados Unidos para maibalik ang relasyon sa Washington. Magbibigay ito ng pagkakataon para muling magpatuloy ang direktang flight at pag-issue ng visa sa business elite na magpapadali sa espiya, operasyong may layuning impluwensyahan at pagbili ng produktong may parusa. Isa sa mga opsyon ng pakikipagtulungan na tinitingnan sa Moskva ay ang paglikha ng pondo para sa muling pagbangon pagkatapos ng digmaan, na popondohan mula sa mga ari-arian ng Russia na na-freeze sa kanluran. Papayagan nito ang Moskva na epektibong ipilit ang kanilang kagustuhan sa Ukraina at pondohan ang mga kampanya ng propaganda. At kasabay nito, ipinapahayag ng Russia na labis itong nababahala sa muling pag-aarmas sa Europa. Ayon sa European Intelligence, nag-aalala ang Kremlin na sa loob ng 2 hanggang 3 taon ay kayang kumilos ng mga tropa ng Europa laban sa Russia kahit walang suporta ng Amerika. Kaya naman sa ngayon, ang layunin ng Russia ay pabagalin at hadlangan ang prosesong ito. Pero hindi rin tumitigil ang Russia. Aktibo itong naghahanda sa armadong tunggalian. Ayon sa European Intelligence, mabilis ang paglago ng produksyon ng bala kaya kayang mag-ipon ng Russia ng supply para sa mga susunod na digmaan habang lumalaban sa Ukraine. Dahil dito, nagsimulang maghanda ang Europa
para sa malaking digmaan. Ayon sa mga kamakailang pagtataya ng mga European intelligence at militar, magiging handa ang Russia na salakayin ang NATO pagsapit ng 2029. Pero kamakailan lang, malaki ang naging pagbabago ng mga pagtataya. Lalong nagiging malamang na magsasagawa ng operasyong militar ng mas maaga bago pa maging handa ang Europa na magbigay ng buong paglaban. Narito ang sipi mula kay Ministro ng Depensa ng Netherlands na si Ruben Brekelmans. Tantiyan namin, kayang magpadala ng Russia ng tropa sa hangganan ng NATO sa loob ng 1 taon. Pinapataas nila ang estratehikong reserba, pinapalakas ang presensya at armas sa mga hangganan ng NATO. Kahit walang kasunduang pangkapayapaan sa Ukraine, maaaring agad na makalaya ang Russia ng 200,000 sundalo sa pamamagitan ng paglipat mula opensiba patungong pagpapanatili ng posisyon sa Ukrainian front. Sa Europa, naniniwala silang sabay na inaayos ng Russia ang relasyon sa Estados Unidos at sinasabotahe ang ugnayan ng Europa at Amerika. Alam din ng Kremlin na sa 2 hanggang 3 taon, hihinto na ang Europa sa pag-asa sa Amerika sa depensa, kaya maaaring magmadali si Putin sa pag-atake sa Europa. Dito, ikukuwento ko sa inyo ang isang kawili-wiling eksperimento. Noong Disyembre, nag-organisa ang German media company na Welt sa Berlin ng tinatawag na military games na dinaluhan ng mga politiko, opisyal at militar mula sa Germany at NATO. Ang senaryo ng military games ay isinasaalang-alang ang paglusob ng tropang Ruso sa Lithuania sa Oktubre 27, 2026 dahil sa humanitarian crisis. Sa Kaliningrad Oblast, isang grupo ng 15,000 sundalo ang sumakop sa lungsod ng Marijampole sa Lithuania. Mahalagang transportasyon hub ito malapit sa Suwałki Corridor, isang 100 kilometrong hangganan ng Lithuania at Poland na nag-uugnay sa Belarus at Kaliningrad Oblast. At ayon sa mga eksperto sa panahon ng mga military games na ito, napagpasyahan nila na kung ipapakita ng Moscow ang kanilang pananakop bilang isang makataong misyon, magbibigay ito ng dahilan kay Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos na tumanggi. Sumunod sa Artikulo 5 ng NATO Charter ukol sa kolektibong depensa. Kahit hindi pag-atake, may krisis na makatao kaya kailangang kumilos. Sa military games, nag-atubili ang mga autoridad ng Alemanya at ang Poland kahit nagmobilisa ay hindi nagpadala ng tropa sa Lithuania. Sa huli, sa loob ng mga larong ito, nakuha ng Rusya ang dominasyon sa mga bansang Baltiko sa tulong lang ng maliit na grupo ng mga sundalo na 15,000 katao. Dahil dito, mas madalas na naririnig sa Europa ang panawagang i-blockade ang Kaliningrad na rehiyon. Sa ganitong sitwasyon, sinabi ng pinakamataas na kinatawan ng European Union sa usaping panlabas at seguridad, si Kaja Kallas, na dapat pilitin ang Rusya na limitahan ang bilang ng kanilang hukbo bilang bahagi ng kasunduan sa pagtatapos ng digmaan sa Ukraine. Narito ang kanyang sinabi, "Sa negosasyon ngayon, pinag-uusapan ang paglimita sa hukbong Ukranyano. Pero sa totoo lang, hindi Ukraine ang problema. Ang tunay na problema ng Ukraine at Europa ay ang hukbo ng Rusya. Sa kasunduan, dapat ding ilagay ang mga limitasyon sa gastusing militar ng Rusya dahil kung hindi magiging matatag ang kapayapaan." Noong Pebrero 10, nabalitaang naghahanda ang Europa ng listahan ng mga kahilingan para sa Rusya tungkol sa digmaan sa Ukraine. At si Kallas ay nagbigay ng pahayag tungkol dito. Lahat ng nakaupo sa negosasyon, kabilang ang mga Ruso at Amerikano, ay kailangang maunawaan na para makapagdesisyon, kailangan ang pagsang-ayon ng mga Europeo. Mayroon tayong mga kondisyon na dapat ipahayag hindi sa mga Ukrainyano na labis nang pinipilit kundi sa mga Ruso. At tatapusin ko ang episode na ito sa isang kawili-wiling balita na talagang ikinagulat ko. Kung tutuusin, talagang nagulat ako sa konteksto ng kung gaano nagising ang Europa. Sinimula ng mga autoridad ng Alemanya ang reforma sa paniniktik at cybersecurity na magbibigay daan sa mga espesyal na ahensya na hindi lang magdepensa kundi magsagawa rin ng opensibong cyber operations laban sa Russia. Hindi nalihim na may hybrid na digmaan ang Russia sa Europa gamit ang cyber attack bilang pangunahing sandata at target ng mga Russian hacker ang Alemanya. At ang buong punto dito ay hanggang ngayon, ang Alemanya at iba pang mga bansang Europeo ay umiwas sa pagsasagawa ng opensibong operasyon dahil sa takot na maaaring magdulot ito ng mga ganting hakbang at paglala ng tensyon, lalo na mula sa Russia. Naalala niyo ba yung retorika na huwag nating palalain,
baka umatake pa ang mga Ruso. Ngayon, pati Pransya at Netherlands ay isinama na ang opensibong operasyon sa kanilang cyber strategy. Kaya masasabi nating nagising na rin ang Europa. Hanggang dito na lang muna ako. Ilagay ang opinyon at konklusyon nyo sa comments, pindutin ang kampanilya at mag-like kung naging kapaki-pakinabang o interesante ang episode na ito. Suportahan ang aming YouTube channel sa pamamagitan ng donasyon o pag-subscribe gamit ang mga link sa video description. Iyon lang, ingatan nyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.